Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Bagong episode po ito, bagong segment dito po sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi nyo na pong aabangan, araw-araw po, ito pong Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ginawa ko po itong regular kong segment dahil maraming nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo sa issue na to? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment. Kaya lagi niya itong abangan. Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. O mga kabunyog, mga kababayan, napapansin nyo, si Chavit Singson parang parang tahimik nitong nakaraang mga araw, ano? Dati ang tindi umatake niyan sa administrasyon. Pero nitong nakaraang mga araw parang humupa si Chavit. Napansin niyo ba? Parang humupa si Chavit sa sa atake nito. Medyo nagpreno, ano? Ang mga balita natin ngayon kay Chavit Singson yung tungkol sa kanyang chicks. yung kanyang batang-bata pang chicks, ha. Yun ang balita ngayon kay Chavit. Bakit? Parang yung mga malalaking pagtitipon ngayon ng mga DDS na bumibira sa administrasyon, hindi masyadong nakikita si Chavit. May kaugnayan kaya ito na dahil sunod-sunod na ang mga kasong sinasampa sa kanya? Ay ngayon, mayroon na namang bagong kasong isinampa kay Chavit, ha? Hindi lang kay Chavit, pati sa kanyang anak at sa kanyang kapatid. Yan, ha? Kaya ito, medyo tinatamaan siguro dito si Chavit Singson, Kaya ito, mga kabunyog, kinasuhan si Chavit nitong grupong Warrior T. Ilocos Sur. Ang kinasuhan ay si Chavit Singson, si dating Governor Ryan Luis Singson, anak ito ni Chavit. Ang kasalukuyang governor na si Jeremiah Singson, kapatid ito ni Chavit. Ayan, mga kinasuhan ito, mga kabunyog, kasama ni Chavit kinasuhan nitong grupong Warrior T. Ilocos Sur. Ano bang ikinaso sa kanila? Violation ng Republic Act 7171, an act to promote the development of farmers in Virginia, Tobacco, producing provinces. Yan, mga kabunyog, alam natin na ang pangunahing pananim, isa sa mga pangunahing pananim ng Ilocos ay ang tabako. Siyempre, ang magandang brand ng tabako, yung Virginia Tobacco. So, mayroong batas na ipinasa, Republic Act 7171, an act to promote the development of farmers in Virginia Tobacco producing provinces. Ay ang Ilocos Sur baka kasama dun sa mga probinsya na nagpo-produce ng ang mga magsasaka ay nagtatanim nitong Virginia Tobacco. So para sa kanila ito. Ngayon, para matulungan itong mga nagtatanim ng Virginia Tobacco, mga kabunyog, yung kita sa mga buwis na binabayad diyan sa kaugnay diyan sa tabako na yan, ay bahagi ng kita niyan binibigay dito sa mga magsasaka. Sa pamamagitan nitong Batas Republic Act 7171. Ngayon, malaki ang pundo nito, malaking pera ito. Ngayon, mayroong pinapagawa sanang convention center ba to? Tobacco Farmers Convention Center. Ay ang nangyari, ang halaga nito 585 million noong 208. Ay ang nangyari, hindi natapos, tapos yung pondo ginamit sa pagpapatayo ng Chavit Coliseo. Technical malversation yata to. Ang intended na purpose napakalinaw.
yung bahagi ng mga kinikita dito sa tabako, no, ay ano, itutulong sa mga farmers ng tabako para ma-develop yung industry, yung ano, yung anong ito, ah, mga nasa sektor na ito ng agrikultura. Kasi yan yung yung pangunahing pananim ng Ilocos eh. Yung pala mayroong pinapagawang parang ah, building na para sa mga tobacco farmers. Ah, eh, ang halaga 585 million pesos noong 2008. Hindi natapos, hindi natapos yung pera mas ginamit sa pagpapagawa ng Chavit Coliseo. Oh, ito ngayon yung mga nakasuhan. Si Chavit, si ex-governor Ryan Luis Singson na anak ni Chavit, yung kapatid niyang si Governor Jeremiah Singson. Oo. Kaya ano ito mga kabunyog, mabigat itong kasong ito. Kinakaharap ngayon ni Chavit. Panibago na naman to. Kaso ito sa ombudsman. Pero nauna na niyan, mayroon nang ikinaso diyan kay Chavit Singson eh. Yung tungkol naman dun sa overpricing ng lupa. Ah, yung lupa na ano, pag-aari yata ni Chavit yun, ibininta, overpriced. Kinasuhan din dun si Chavit. Kaya ang dami na ni Chavit kaso eh. Ang dami ng kaso. Ay, syempre, ano to, gugulong ito. Kasi ang ombudsman ngayon, si Ombudsman Boying Rimulya, seryoso sa mga ganyang kaso. Kaya ano siguro, baka nagre-renda muna ngayon si Chavit dahil kailangan niya tong kaharapin itong mga kaso. Kailangan niyang kaharapin itong mga kaso na to. Ano kasi, um, masyadong mainit si Chavit sa administrasyon. Kinakalaban niya talaga ng todo, kaliwat kanan eh. Ngayon, ito, parang pinapaalala kay Chavit, Chavit, huwag kang masyadong mainit. Ikaw mismo, marami ka ring problema, marami ka ring kasong kinakaharap. Parang paalala ito sa kanya na kung linalabanan niya ang korupsyon, alalahanin niya rin, siya rin, marami ring kaso ng korupsyon. Parang paalala ito kay Chavit, maghinay-hinay. Kaya siguro napapansin natin ngayon, parang ang naghihinay-hinay si Chavit ngayon. Hindi natin masyadong makita. Halimbawa, yung pagbubuo ng Raids Coalition noong nakaraang mga linggo, nandun sila Mike Defensor, yung mga kasamahan niya. Wala si Chavit. Yung ano yan, mga kabunyog, kapansin-pansin, parang nagre-rinda si Chavit sa ano. Siguro nababalitaan niya na maraming kasong isasampa sa kanya. May nauna ng kasong sinampa sa kanya eh. Bago na naman to, itong pinag-uusapan natin ngayon, bago to. Anyway, wala pang reactions dito si Chavit Singson. Binalita ito ng Billionaire News Channel. Ngayon, ano na ito, kumakalat na itong kasong ito kay Chavit Singson. Mga kabunyog, mayroong mga posts ngayon, kinukumpara si Congresswoman Beatrix Lustro kay Miriam Defensor Santiago. Ang bagong Miriam Defensor Santiago, Congresswoman Beatrix Lustro. Ano yun seryoso, nakikita ko ang mga posts eh. Kaya lang, magsisilos niyan si dating Comelec Commissioner Rowena Binguanzon. Kasi siya yung siya yung nagpapackage ng sarili niya na siya daw ay ang bagong Miriam Defensor Santiago. Kasi syempre, Ilongga ito si Miriam. Iloilo ito eh. Si taga Negros, si Cadiz City, si Guanzon. Tapos dating staff ni Miriam Defensor Santiago si Guanzon. Kaya pinagmamalaki ni Guanzon na parang siya daw ang bagong yung mga tagahanga ni Guanzon, kinukumpara si Guanzon kay Santiago. Kaya lang wala, pilit 'yun. Mas maraming naniniwala dito, mas maraming naniniwala na mas totoo ito. Ang makabagong Miriam Defensor Santiago, si Congresswoman Beatrix Lustro, yun. Kasi ang nakikita kay Congresswoman Beatrix Lustro, ang galing, ang talino. Napaka-controversial ng impeachment na ito ni Sara Duterte.
Eh, ang nagpe-preside sa Justice Committee, si Congresswoman Lustro. Ibang klase yung handling, ha? Ibang klase yung handling. Ha? Ang hirap i-handle ng mga kongresista na yan. Lahat yan na gustong magsalita. Si Rufus Rodriguez, si Abante, diba? Si Marcoletang makulit, si Suntay na kahit wala na sa hulog ang mga sinasabi, basta maidepensa si Sara Duterte. O, syempre, nandyan sila Laila de Lima, magagaling yan. Ang Makabayan Black, paano mo ibabalance yan? Paano mo kukontrolin yan? Yun, nagagawa yan ni Congresswoman Beatrix Listro. Ha? Tingnan nyo, hindi masyadong napapahaba yung mga diskusyon, pero hindi rin naman pinapabilis. O, hindi naman sinushortcut. Ha? Kaya yan, lalo na itong bahaging itong nagpipresent na ng mga ebidensya at testigo, ang binabalansi dyan ni Congresswoman Beatrix Listro, dapat wag maging parang mini trial. Kaya bawal ang probing questions. Pero hindi naman pwedeng babasahin mo lang yung mga ebidensya at babasahin mo yung testigo. Hindi. Kailangan makita rin ng tao. Ano ba yung mga ebidensya at testigo? O yun. Kaya ang ginagawa ni Congresswoman Beatrix Listro, binabalanse. Pinipresent yung mga ebidensya at testigo, pero hindi lumalalim na binubusisi na umaabot na sa punto ng parang mini trial na. Nagagawa ni Congresswoman Beatrix Listro. Pag medyo may kongresistang lumalampas na, sasabihin niya, probing questions. Clarificatory lang tayo. Hindi pwedeng probing questions. Magaling, Magaling. Actually, napanood ko nga yung interview kay dating Senate President Coco Pimentel. Top-notcher yan sa bar, si Coco. Bilib siya kay Congresswoman Beatrix Listro. Sabi ni Coco Pimentel, bilib din ako kay sa presiding chairperson. Nababalansi niya. Kaya maraming humahanga dito kay Congresswoman Beatrix Listro kung paano hinahandle itong impeachment na to. Hindi siya matapang na yung mataas ang boses na nagsumisigaw. Hindi, kalmada lang. Pero makikita mo yung tapang niya kasi kung ano ang sinabi niya, yun. Tsaka hindi mo siya pwedeng paikot-ikutin. Hindi nga umuobra ang kulit ni Marcoleta eh. Di ba? Kaya tama na na parang ang makabagong Miriam Defensor Santiago, si Congresswoman Beatrix Listro. At hindi malayo na kung magbubuo ng line-up sa Senado ang administrasyon, mas ito ang posibleng sumama sa line-up. Mas may matibay to. Si Listro, yan, yan, grabe yung exposure niya dito sa impeachment na to at naipakita niya yung galing niya. Kaya kung kakandidato yan na senadora, mananalo yan. At magaling yan. Kung ganyan ang magiging mga senadora, at least mapapalitan na ang mga katulad ni Rodante Marcoleta. Sana mawala na yung mga yan, mga mga Robin Hood Padilla, Bongo, ano ba yan? Ano yan mga kabunyo? Kaya ito? Ako, saludo ako dito sa mga post na to na kinukumpara si Lustro kay Defensor Santiago. Ano yan Magaling ang anong ito. Matapang siya. Pero yung tapang niya, hindi niya pinapakita. Hindi, syempre, iba naman yung brand ng tapang ni Miriam. Si Miriam talagang bibirahin kanya. Hindi nagtataas ng boses, kalmada. Pero yung kanyang firmness sa kanyang sinasabi, makikita mo. Pag sinabi niyang ito ang policy, ito ang rules, iyan yung rules. Dapat sumunod lahat yan. At sumusunod naman talaga lahat. Sumusunod sa kanya lahat ng mga kongresista. Kaya lang, ang pikon na pikon talaga sa kanya, ang kampo ng mga Duterte. Kasi makikita nila ang paninindigan ni Lustro eh. Tsaka ang hirap nung ginagawa mo, binabalansi mo na hindi ka dapat pumunta sa probing questions kasi lalabas niyan para na kayong mini trial. Pero wag ring lumabas na parang wala nang makita ang tao na ebidensya o testigo. Hindi rin pwede yun. Kaya balance, ang ginagawa niya balance. Kaya nga ang galing. Believe ako. Alam ko, believe din kayo di ba? O mga kabunyog, ito naman. May iba na namang pakulo
May iba na namang naratibo na sinusulong itong mga DDS. Ang tawag naman nila Project Lunin o Protect Lunin. Hmm? Ang ano kasi nila, ang sinasabi nila ganito. Si Lunin daw sa ngayon, ito daw yung nagdadala ng boses ng Korte Suprema. Eh kasi 'di ba nagkakaroon ng oral arguments ngayon tungkol sa unprogrammed funds. Ay controversial yung unprogrammed funds na yan eh. Ah, ngayon, ang mga DDS ginagamit yung issue na yan, ang mga pro Duterte, para siraan siyempre ang administrasyon. Sa totoo lang, marami rin talaga kasing mali sa mga ginawa nila Amina Pangandaman sa kanirekto. Maraming mali. 'Di ba naalala nyo noon pa ako nagko-comment na ako diyan, sabi ko itong budget na to, maraming unconstitutional sa ginawang ito. O 'di ba? Naalala nyo na 'yon? In-NBI pa nga ako noon eh. In-NBI pa nga ako noon. O bakit ko daw kinakalaban ang gobyerno? Sabi ko hindi ko kinakalaban, nagko-komentaryo lang ako kasi mali talaga. O 'di ba na-vindicate ako? O napatunayan na tama ako sa comment ko. Inamin naman ngayon na yung 2025 budget ang worst budget sa history ng Pilipinas. Ngayon na naman, ito na naman ang programmed appropriations. O di ba nag-comment na rin ako niyan. Sabi ko makakarating na naman ito sa Korte Suprema kasi marami talagang mali. O ngayon, ang ginagawa ngayon ng Korte Suprema, Senior Associate Justice Lunin, talagang ginigrill niya talaga, ginigisa niya si Solicitor General Berberabe. Makikita mo naman talaga si Lunin, kini-question niya talaga. May kapangyarihan ba ang budget secretary, DBM secretary na mag-release ng pondo kahit walang go signal ang presidente? Ang sabi ni Solgen Berberabe, oo. Sige, kumbaga makikita mo talagang kinukuha nila ng Korte Suprema kung ano talaga ang tamang policy. Tama ba yung unprogrammed appropriations o mali? Yan yung mga usapin dyan. Ay ngayon, itong mga DDS, pinapalabas nila na dahil si Lunin ay medyo critical dyan sa unprogrammed appropriations na yan, pinaplanuhan daw si Lunin na i-impeach, tatanggalin daw. O kaya ikukuwaran to katulad ng ginawa kay Sereno. Yan ang sinasabi ng mga DDS ngayon. Dahil wala daw salin si Lunin. Tiningnan na daw yung salin, nawawala. Parang katulad ng ginawa kay Sereno, nawala yung salin. Dahil walang salin, yan yung naging basis ng niya, kuwaran to. Pwede daw gawin na naman yan kay Lunin. Kaya ang panawagan ng mga DDS, protect. Protect Justice Lunin. Kaya may project sila ngayon, Project Lunin, na ang proyekto nila, anuhan si Lunin, protektahan. Hindi sa totoo lang. Itong mga DDS na to, sino naman sa kanilang nagsabi na may planong i-impeach si Lunin? Wala naman yan. Sila na pro Duterte ang gumagawa niyan. Ang ginawa nila kay Sereno, itinago yung mga salin, ginawa ng paraan na mawala yung salin, tapos yan na yung naging basis para ikuwaran to si Sereno, 'di ba? Yan ang pinaghihinalaang may gawa niya noon si Bukalida yung dating Solicitor General noon. 'Di ba? Ayon yan sa mga lumabas noon. Nung bandang huli, ang ginamit kasi hindi naman matatanggal si Sereno sa impeachment eh. Wala naman talagang basehan ng impeachment. Tinanggal siya ngayon sa kuwaran to. Ang ginamit na issue yung nawawalang salin. Ngayon na naman daw, ang sabi ng mga DDS, ganyan daw ang plano kay Lunin. Papatalsikin sa pamamagitan ng kuwaran to. May humingi na daw ngayon ng certification kung mayroon ngang salin si Lunin on file. Wala. Kaya sigurado daw may plano daw ang administrasyong Marcos. Pero sa totoo lang, wala. Hindi ko nakikitang gagawin yan ng administrasyong Marcos. Hindi yan. Ang gumagawa ng ganyan, ang kampo ni Duterte nung panahon nila. Yung gawa-gawa nila, ipapasa pa nila sa ngayon. Itong mga DDS na to talagang ibang klase rin ang bunang mga utak ng mga ito eh. Yung ginagawa nila noon, ipapasa nila ngayon. Hindi yun, hindi gagawin yan. Tsaka, bakit naman tatanggalin si Lunin? Sus naman. Hayaan na lang yan si Lunin kung ano man ang kaisipan niya.
Sa totoo lang ako, kung tama yung mga justices, pag pinoprotektahan yung pundo ng bayan, tama yan. Bakit mo naman tatanggalin? Bakit mo naman? Saka, sino ba ang may gawa ng ganyan na itatago mo ang salin para kinalaunan, gagamitin mong butas yan para matanggal siya? Sinong may gawa ng ganyan? Di ba Duterte? Yung gawa-gawa nila, ipapasa nila ngayon. Ay, ano ba tong mga DDS? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa mga rally nila ngayon may nakalagay, protect Justice Leonin. Sabi ko, ano ba yun? Ano bang puprotektahan kay Justice? Yung pala yun. So, may mga nabubuo na naman silang mga senaryo-senaryo itong mga DDS, na anuhin daw. Protektahan daw si Leonin kasi may plano daw na sibakin ito. Sus naman. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan yung kinakalat ngayon ng mga DDS. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.